From promises to action, hindi natatapos sa SONA ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod-sunod agad ang mga inspeksyon, programa at serbisyong inilatag ng administrasyon sa nakalipas na linggo. May report si Jinky Baticados. Mula sa mga reformang inilatag sa SONA hanggang sa ayuda, pabahay, ospital, enerhiya at kabuhayan, sunod-sunod ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos sa loob ng isang linggo. Sinimulan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kung saan inilatag niya ang mga nagawa at susunod na hakbang ng pamahalaan sa ekonomiya, edukasyon, infrastruktura, social protection at pambansang seguridad. Kabilang sa mga itinulak sa Kongreso ang pag-amyenda sa IPIRA upang alisin sa mga consumer ang system loss charges, ang panukalang Sariling Kuryenteng Act at karagdagang tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa infrastruktura, binigyang diin ang mga expressway, tulay at transport projects kabilang ang North-South Commuter Railway, MRT-7 at Bus Rapid Transit Systems. Sa edukasyon, tututukan ang mas mahigpit na school security, reforma sa senior high school curriculum at mas malawak na tech voc at artificial intelligence training. Sa enerhiya or energy security, itinutulak naman ang bagong power generation projects, renewable energy investments at petroleum exploration. Muli ring pinanindigan ng Pangulo ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea habang inihayag ang mahigit 6 na trilyong pisong investments na nalikha sa pamamagitan ng Green Lanes Initiative. Kinabukasan ng SONA, mula sa mga plano, dumiretso naman ang Pangulo sa mga proyektong nasa ground. Noong Martes, ininspeksyon niya ang in-upgrade na Davao de Oro Provincial Hospital Montevista na napinsala sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Binisita rin niya ang People's Ville sa Davao City, isang condominium-type housing project na layong makatulong sa pagpapababa ng housing backlog sa lungsod. Sa bawat bayan makikinabang, halos 133 milyong pisong agricultural, machinery, farm inputs at fisheries assistance ang ipinamahagi para sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Nasaksihan din ng Pangulo ang pagbebenta ng humigit kumulang 14,000 kilo ng abot-kayang bigas sa ilalim ng Benting Bigas Meron Na program. Kasabay nito, 113 milyong pisong Socio-Civic Projects Fund ang ipinagkaloob para sa 565 barangay sa 3 lalawigan. Pagsapit ng Miyerkules, enerhiya naman ang sentro ng atensyon. Pinasinayaan ng Pangulo ang kauna-unahang Energy Museum ng Pilipinas sa Bonifacio Global City, Taguig at hinikayat ang publiko na makibahagi sa Oras Natin sa Efficiency Campaign ng Department of Energy. Sa Malacanang, pinasalamatan din ng Pangulo sina Hungarian Ambassador Titani Latouth at Dutch Ambassador Maria Alfonsa Magdalena Gerets sa kanilang kontribusyon sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas sa kanilang mga bansa. Noong Huwebes, tumungo naman ang Pangulo sa Tarlac para sa bawat bayan makikinabang. Ayon sa Pangulo, halos 2,000 local government units na ang nakinabang sa Local Government Support Fund. Mula Tarlac, tinungo naman niya ang Pangasinan para inspeksyonin ang bagong rehabilitated PFDA Sual Fish Port Complex, bahagi ng modernisasyon ng fisheries infrastructure at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda. Mula SONA hanggang sa mga proyektong nasa mga komunidad, reformang pangmatagalan at serbisyong agarang napapakinabangan ang dalawang tinutukan ng administrasyon. Sa loob ng isang linggo, inalatag ang mga plano sa intamblado ng SONA at sunod na tinungo ang mga lugar kung saan inaasahang mararamdaman ang mga ito ng karaniwang Pilipino. Jinky Baticados, IBC News. Hey, desde morning, simula